Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Simulan na natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikiisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin.
Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking mga pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya ay dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon, "Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling." Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat, at ang ginawa ko ay pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas, nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias. Wika sa kanya, "Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon. Ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw ay at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria." Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito, at itinanong ni Ezekias, "Ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo?" Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsan ay nasabi ko sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak.
upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong ililigtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa tribuhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitim sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang nagutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng salitang ito, habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maganda ang tampo ng ating mga pagbasa ngayon, partikular na sa unang pagbasa, at kung paano natin ito maidudugtong sa ating or sa mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon. Matatandaan ninyo kung kayo'y nakinig ng mabuti sa ating unang pagbasa, sinasabi dito, "Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka na gagaling." Marahil kung ito ang mensahe na sasabihin sa atin ng doktor na ang buhay natin ay hanggang sa susunod na linggo na lamang or marahil ilang buwan na lamang, kaya't tayo ay pinaghahanda. Ano kaya marahil ang magiging tanong natin?
ano rin kaya ang magiging dasal natin? Or marahil, katulad ba ni Ezekias, tayo ba ay haharap din sa Diyos, luluha, magmamakaawa, at marahil, alam ba natin na tunay na didinggin ng Diyos ang ating panalangin? Sapagkat sa mga pagkakataon na minsan sinusukat ng Diyos ang ating pananampalataya, depende sa kung ano ang sitwasyon, ang hamon ng pagkakataon, at makita natin na sa bandang huli, sa Diyos pa rin tayo sasandal, sa Diyos pa rin tayo mananampalataya. Kaya naman marahil magandang pagnanay-nilayan natin, gaano ba kahalaga ang buhay para sa atin? At ang buhay ba na ito na pinagkaloob ng Diyos ay ginagamit natin ng tama? Or marahil ang buhay ba na ito ay ipinantutulong din natin ng tama sa ating kapwa? Sabi sa Biblia, ang buhay ng tao ay hanggang 70 lamang, 80 para sa malalakas. Kaya naman, minsan ipinapaalala sa atin yung halaga ng buhay. Wala marahil sa haba kung gaano tayo nabuhay, pero nasa kalidad kung papaano tayo nabuhay. Pwedeng kinuha tayo kagad sa maikling panahon, pero mas marami tayong nahipo na puso. Marami tayong natulungan na kapwa. Kaya naman mas magiging makabuluhan ang buhay natin. Pwede namang humaba din ng husto ang buhay natin. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para ayusin, pero hindi natin nagawa. Kaya naman kung minsan, takot, pangamba at pag-aalala ang nagiging dahilan natin. Kaya naman ipinapaalala sa atin, lalo tigit sa ebanghelyo natin ngayon, kung paanong tinuturuan ni Jesus ang mga Saduceo at mga Pariseo. Awa ang nais ko at hindi ang inyong hain. Sapagkat madalas, mas tinitignan natin, ano bang maialay ko sa Diyos? Ano bang maitutulong ko sa kapwa ko? Pero yung pagiging tao natin, kung minsan, doon tayo nagkukulang. Nung minsan ay nagmisa ako sa patay, at pagkatapos, marami pa rin mananampalataya na nagpapaniwala sa mga pamahiin. No? Pagkatapos ng misa ay pinadalhan ako ng parang 5 o 4 na kahon ng Chicken Joy. No? Sabi nung namatayan, Father, kainin niyo po yan kasama ng inyong mga kasama. Yung mga kasama ko po ay takot na takot. Sabi nila, Father, huwag niyo kainin yan, susunod kayong mamamatay. No? Magpagpag na lang po tayo, Father. No? Gutom na gutom po ako noon kasi nga katatapos lang ng misa ko ng gabi. Pagdating ko sa sasakyan, kakainin ko na yung Chicken Joy na binigay sa akin, nagsisigawan yung kasama ko, mga lector and commentator. No? Sabi nila, Father, magpagpag na lang tayo, huwag nyo nang kainin yan. Ginawa ko po yung Chicken Joy. Pinagpag ko sa harap nila. No? Tapos kinain ko. Alam niyo po nangyari yun 4 years ago. Sa awa po ng Diyos, yung mga kasama ko patay ng lahat. Ako po buhay pa. No? Kung minsan, naniniwala tayo sa mga pamahiin na alam nating mali. Or marahil, dahil naririnig lang natin. Pero tinanong ko nga sila, sabi ko, ito bang binigay sa atin? Kapag binigay ko ba ito sa pulubi sa labas na nagugutom, sasabihin ba nila, galing po ba yan sa lamay? Natural, hindi. Kakainin nila yan dahil gutom sila. Marahil ganun din yung hamon sa atin ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon. Awa ang nais ko at hindi ang inyong hain. Kaya naman mas maganda makita natin paano ba dapat tayo mabuhay. Sa paraan ba na gusto at kaloob ng Diyos para sa atin, makatulong sa kapwa, maging marespeto, magalang sa ating pakikipagkapwa. O sa paraan ba na gusto natin na kapag tayo ay haharap sa Diyos, marami tayong takot pangamba sapagkat hindi tayo handa. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa,
hilingin natin sa Diyos. Huwag tayong maging bulag sa ating mga kapwa, lalo tigit sa mga nangangailangan. Ang paggalang, respeto, at siyempre ang maayos na pagtrato sa ating kapatid ay lubos na ikagagalak ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya, awa ang nais ko at hindi ang inyong hain. Amen. Manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Ang ating itutugon, Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano saan man, naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging anak ng taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo, naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi manggagamit lamang kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pag-aanin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, huwag mo kaming hinga ng anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob, tapat na pananampalataya at paglilingkod na may pagmamahal. Bigyan mo kami ng lakas at dumito ka sa amin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Pamanaming lumikha tungayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ng iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang marami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong ang espiritual. katawan ni Kristo. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng mga may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit, pisikal man, emosyonal o spiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng mga may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at sa atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob,
pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabibigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo din kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas po, halina at makiisa sa banal na pagdiriwang ng Misa Triduum bilang paghahanda sa kapistahan ni San Charbel Maclouf sa July 24, patron ng mga may sakit at ng mga humihiling ng kagalingan. Inaanyayahan namin ang lahat na dumalo sa banal na misa dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. Para po sa inyong pamisa, tumawag lamang sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589. Hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, na ialay na natin ang misa, humayo kayo taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na o bayan ng Diyos, biyaya'y ibahagi, lubos, suyuri ng harang at bundok, isigaw pag-ibig. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba